Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Nasa gitna ka ng konstruksyon ng project mo. Kaso, si client may biglang pinababago o pinapadagdag sa'yo. Napaisip ka tuloy kung paano mo gagawin ito. Madali at kayang-kaya ang mga pagbabago kung ito'y maliliit lamang, katulad ng paglalagay ng takip ng cabinet, paglalagay ng mga pintuan, paglagay ng kitchen nook, or pagdadagdag ng mga bintana. Pero kung major revision ito, katulad ng paglalagay ng slab na dating bubong lamang ito, or yung CR, andito yung CR, ililipat sa pinakadulo ng bahay. Or nag-request si client ng additional bathroom at bagong design ng roofing, mapapaisip ka dito. So bale ang mga ito ay pwede makaapekto sa structural design ng ating bahay. Sa video na to ay bibigyan ko kayo ng tips at idea para sa mga pwede at hindi pwedeng gawin kapag nasa gitna na tayo ng phase ng construction ng ating bahay. Kaya wag na natin patagalin. Tara, samahan niyo ako. Lagi nating aalalahanin sa pagdidesign ng bahay ay pinag-iisipan ito ng mabuti. Ang load-bearing na structure ng bahay mula sa bubong hanggang sa puting nito. Sa madaling salita, ang major structural changes o revision ay ginagawa sa design phase at hindi sa construction phase. Pero kung iisipin mo, nasa gitna ka pa lang ng pag-construct. Wala ka pang tiles, kisame, or mga walling, kaya pwede nga naman. Maaaring pwede nga naman. Pwede ka magdagdag ng rooms or palakihin yung mga kwarto or ilipat ang rooms. Pero in the process, meron tayong major problems na pwedeng ma-encounter dito. Ang pagbabago ng layout ng bahay ay pagbabago sa structure dito. Malamang maharap ka sa delay ng pagkukonstruct dahil kailangan baklasin ang mga naitayo na at paglalagay ng panibagong footing o roof trusses ng bahay mo. Malaki ang gastos sa pagbabago. Dagdag sa gastos mo ang materyales and labor cost para sa revision mo, bukod pa ang gastos ng materyales and labor na ginamit sa tinanggal o binaklas na portion ng bahay mo. Kung sakali, baka mangailangan ka ng bagong drawings, which means maglalaan ka pa rin ng budget para kay architect at kay engineer para ipa-approve ang revision at ayusin ang kabuuang design ng bahay mo. Pero sa lahat ng ito ay hindi ibig sabihin na hindi tama na mag-revise ka or hindi tama na gumawa ka ng gusto mong revision. Ang pagbabago that involves the structure of the house during construction ay maaaring hindi magandang idea, pero pwede pa rin gawin kaysa matapos ang bahay mo na may panghihinayang ka na sana nagawa ang bahay mo na naaayon sa gusto mo. Meron ka pa rin revision na pwedeng gawin na hindi makaka-apekto sa structure nito. Ito yung maliliit na pagbabago tulad ng roofing material or siding material. Sa mga electrical, bathroom fixtures at additional faucets, mainam na sabihin mo na agad sa contractor mo ang nais mong ipabago o ipadagdag bago pa dumating ang mga electrician at tubero. Pwede mo din ipabago ang kitchen at bathroom shelves or cabinetry o kaya style ng window mo, flooring choices mo kung engineered wood laminates or ceramic tiles ito. You can also change your wallboard into WPC wallboard or wood plastic composite wall cladding o kaya 3D art wallboard or PVC wallboards kaysa sa mga nakasanayan nating drywall na made from gypsum board or Python board. And of course, pwede rin natin ipabago ang kulay ng pintura natin. However, ang mga pagbabagong ito ay dapat isangguni agad sa ating designer at sa contractor mo kaysa mahuli ang lahat. Katulad ng laki ng style ng window na gusto mong ipabago, kailangan masabi mo na ito agad bago pa may order ni contractor ang materyales at bago pa niya ma-install ang framework dahil kapag nahuli ka na, babayaran mo na rin ang material na ito from the original design at kasama yung bagong choice mo. So bali ito po yung tip ko sa inyo, makakaiwas tayo sa malaking gastusin kung lahat ng pagbabagong ito ay magagawa pa lang sa design phase at hindi during construction phase nito. So yun nga mga to, lagi kong sinasabi sa mga previous vlog ko na mahalaga na may pag-uusap yung nagpapagawa o yung client doon kay contractor para mas maging malinaw lahat ng detalye sa pagpapagawa ng bahay at magiging mas malinaw sa bawat isa kung may mga katanungan kaysa mahuli ang lahat. So wag niyong kakalimutan na magkaroon man lang ng kahit once a week na meeting or pag-uusap or mga pagsasend ng mga pictures dun sa nagpapagawa. Lalong-lalo na kung OFW para ma-update sila sa kanilang bahay.
So yun nga mga tol, tingnan natin yung mga revision dito sa project site. Ayan. So tingnan natin kung mapapagbigyan natin yung request ni owner, ni client. Ayan. Na magkaroon ng movement dito. Magkakaroon tayo ng paglalagay ng mga tiles dito. So abangan nyo yan mga tol. Magkakaroon tayo ng paglalagay ng tiles sa Pisum board. Ayan. So again, balik tayo doon sa revision. Sinsil tayo dito. So andito yung lababo. Nagsisinsil si Mamang Tubero para doon sa pasingawan daw. Ayan. Alabas niya na nandun sa kabila. Ito yung mga wala sa plans na nagkaroon ng revision. Ano? Tayo magsinsil doon para sa water line, and then dito sa para sa DDoS. Andito yung lababo, and then dito yung inodoro. Meron tayo ditong outlet na inabang. So ayan. And then meron tayong switch dito. Inabang na natin yung mga ilaw. Oh, ayan. And then para sa exhaust fan, naglagay na rin tayo ng abang doon. And then naglagay din tayo ng window para natural light. Ayan. So ito, i-reinforce pa natin to kasi masyadong malayo. So dito iwasan natin magkaroon ng movement kasi we're going to use Pisum board. So ito yung mga revision dito sa project site. Ano? Buti na habol ni ma'am. Nag-request si owner dyan ng comfort room, second floor. Ayan. Original plan, wala tayong comfort room pero buti na lang naabot. Yun ang maganda sa manggagawa at saka sa nagpapagawa. Kailangan lagi mag-usap para sa mga revisions or mga pahabol na gusto nilang makita sa kanilang bahay. Although the plan and design is finished na, pero if ever pwede pang gawa ng paraan, gawin natin ito para masatisfy naman si client at matuwa siya. Ayan. Okay naman yung feedback. Natuwa kasi nga may comfort room na sila sa second floor. Ayan. Dito gumamit din tayo ng steel hamba. So ito na ang ating ginagamit ngayon. Hindi na tayo gumagamit ng kahoy. So iniiwasan na natin yung mga maaanay na materyales or pwedeng anayin na materyales. Kaya dito na tayo sa steel hamba, then lightweight material. Ayan. So iwas kahoy, iwas plywood para walang problema. Okay.
Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa oras. I hope may napulot kayo dito. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please huwag niyo pong kalimutan mag-like at paki-share ito. At huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video natin ha.